Magandang araw po sa lahat. Nagbabalik po kami. Ito pala ang aking bunso. Ang hirap-hirap gisingin. May ganito ba mga parents? Ganito ba yung mga struggle nyo rin? Ang hirap gisingin. Buti na lang itong panganay ko. Tinutulungan niya ako. At napakaswerte ko rin kasi ang aking asawa, kahit walang tulog yan, ayan, tumutulong talaga sa akin. Mag-prepare ko ng mga kailangan ng mga bata bago papasok sa school. Ayun, ako pala ay nakapangasawa ng Sri Lankan at may dalawa kaming anak at nakatira kami sa Abu Dhabi. Pinili ko po silang ipasok sa isang international school dito. Ang dami-dami pong school dito sa Abu Dhabi, hindi po kayo mahihirapan. Ang dami niyong pagpilian. Iba-ibang curriculum, may British curriculum, may American, may Filipino. Ang pasok pala dito guys, mula 7:30, labasan nila 2 o'clock. Hindi katulad sa atin na maghapon. Nalala ko tuloy dati, parang from 7 ata yung pasukan natin hanggang alas 5. Pero dito, alas 2 lang, labas na sila. Yun nga lang, medyo malayo yung school nila. Halos 30 to 45 minutes yung pwede nyo rin silang may choices din dito. Pwede nyo rin ihatid or else pwede kayong umano sa school bus. Medyo pricing nga lang yung school bus. Mostly nagre-range siya ng 4,000 to 5,000. So pricey talaga. So kung makahanap naman kayo ng bahay na medyo malapit sa school, mas mabuti. Kaso lang kami, medyo malayo kami kasi pag doon naman kami malapit sa school nila, malayo naman kami sa mga work namin. So nasa center kami. So nag-choice po ako ng school bus, dalawa po sila. Minsan naman pag nalilate at talagang nalilate ang pagkagising, so hinahatid namin sila. Yun pala guys, bago ko sila ipapasok, dapat kumain sila kasi medyo ang break nila medyo matagalan pa. So kailangan ko silang pagkainin na medyo heavy breakfast para kahit papaano full yung tummy nila. Ayun, bago sila pumasok, kailangan may time pa silang mag-aral. Kahit papaano nile-learn mo na nila kung ano mga subject nila ngayon. At itong bunso ko, Diyos ko, 30 minutes ko itong pakainin. Alam mo yun guys, lalaki pa yung mata. Kailangan ko pa siyang pasayahin para ganahan din siyang kumain. Magiging clowns muna ako. Ayun, kailangan mo silang baonan ng rice kasi gutumin to mga anak ko. So, pag yung mga anak nyo naman hindi gutumin, okay lang din kahit mga bread lang. Pero alam mo sa school, mahigpit din sila, nagche-check din sila ng mga pagkain. Dapat yung pinapadala nyo sa mga anak nyo, medyo healthy din. Kaya naglalagay ako ng mga fruits, konting vegetables, tas konting rice. Ayan, ang dami ko pang kwento ito sa bunso kong to bago pumasok. Kaya kailangan guys, maga talaga silang gisingin. Kasi, ayan, ang dami pang kwento bago kumain. Pero nakakatuwa naman. Ito yung, Diyos ko, ito yung pang-energize ko araw-araw. Itong bunso ko. Itong panganay ko, masyado itong napakaswerte ko dito. Kasi ang dali lang ang daming alam sa school. Hindi ako mahirapan magturo. Ayun, medyo na late na nga kami hindi pala kami late nito guys. Second day of school kasi. So, pag opening talaga ng school, hindi namin muna sila pinag-school bus. Hinahatid namin yan sundo kasi para, alam mo yun, kasi kailangan nakasupport ka talaga. So, first week, kailangan namin ihatid, isundo. Kailangan talaga nagli-leave talaga ako nito pagpasukan ng school. So, mga first to second week, talagang nakalive ako sa work kasi para supportahan ko sila. Ayan, medyo malayo talaga yung school nila. Kailangan mo silang ihatid. Out of the city na to, mga 30 to 45 minutes. Pag naka-school bus, kawawa talaga sila guys. Kasi alam mo, kaabutin sila ng 1 hour. Pero pag hinatid mo naman, kung may sasakyan naman talaga, so pag hinatid naman, so 30 minutes lang. Ito po yung buhay namin dito guys, araw-araw. Until next video po, salamat po sa panonood and God bless po sa lahat.